Okay po, magandang hapon po sa inyo mga kapatid at tayo po uli ay mag-aaral po sa salita ng Diyos at nawa po ay lahat po tayo ay mapagpala ng ating Diyos na mga pangyarihan sa lahat. At nawa tayo ay patuloy na mag-aral at tayo po ay mapagpala ng kanyang mga salita. So tayo po ba, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. At salamat o Diyos sa muli na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Pangunahan mo kami ngayon upang sa aming pag-aaral ay marami ka naming matutunan at magbigay po sa amin ng kasiglahan sa aming spiritual na buhay. Lahat po na ito Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, ngayong hapon ito mga kapatid ay pag-aaralan po natin ang isa po sa uli sa attributes ng ating Diyos, ang tinatawag pong omnipresent ng Diyos, no? Sa mga nakaraan na pag-aaralan po natin yung kahapon na pag-aaralan natin yung the power of God, no? At marami nating natutunan kahapon na yung kapangyarihan ng Diyos ay talagang nakakamangha, na pati sa creation, pati sa salvation, pati sa mga himala ng ating Panginoon Jesucristo, nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos. So, at nakita rin po natin yung mga pangako ng Diyos na hindi po nagbabago at kanyang tinutupad yung mga pangako, lalo po sa mga anak niya, sa mga tunay na mga lingkod niya, mga anak niya na totoong naglilingkod sa kanya. So ngayong hapong ito ay pag-aralan po natin yung isang attributes ng Diyos, yung omnipresence of the Lord. So pag sinabing omnipresence of the Lord, ano po ang ibig sabihin no? The term omnipresent simply means that God is everywhere, present and no more absent. So yun po yung ibig sabihin ng omnipresent. Simply means that God is everywhere. So yung kanyang presensya ang tinutukoy doon. Kaya makita po natin na mula doon sa pagiging omnipotent God, mula sa omniscience ng God, all-knowing, all-powerful, ay ngayon ay God is everywhere. Na ibig sabihin yung presensya niya ay nasa lahat ng dako. At yun po ang pag-aaral natin ngayong hapong ito. So, tinalam po natin yung ibang mga talata na magpapatunay, no? Sa lumang tipan pa lang ay napakaraming talata na ating makita mga kapatid na nagpapatunay na ang Diyos po ay nasa lahat ng dako, yung kanyang presensya, no? So tingnan po natin yung awit, no? Psalms chapter 46 para sa ating mga pagpapatibay na ang Diyos ay yung presensya ay nasa lahat ng dako. Yun, tingnan po natin ating mga Bible, no? At yun, palagi natin sinasabi na pag kayo po ay nanonood, nakikinig, maganda po makipag-participate po tayo para tayo nasasanay na sa pag nag-aaral, tayo mismo ang nakakabasa. Yon, sabi po ng chapter 46, verse 1, strength, a very present help in trouble. Yon. Sabi doon, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So in times na sinasabi ng psalmist na sa oras daw ng pangangailangan, sa trouble, sa mga problema, nandun po ang Diyos na na presensya sa mga lingkod niya, sa mga anak niya. So ito po ay nagpapatibay yung kanyang presensya ay nasa mga anak niya, sa mga lingkod niya, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras ay hindi po nawawala po yung presensya ng Diyos. So tinan rin po natin yung Psalms chapter 139, no? So
marami po sa awit na nagpapatunay na yung presensya ng Diyos ay nandun. No po nawawala dahil po siya ay makapangyarihan sa lahat at iniingatan pa niya ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tupa. Yon, tinan po natin yung Psalms 139 verse 6. Medyo mahaba po yung verse na ito, pero pagtiyagaan lang po natin mga kapatid dahil masarap po magbasa ng Biblia. Ito po yung pinaka-spiritual food natin. So sa mga physical natin, siyempre ang pangailangan natin material food, pero itong ating spiritual ay nangailangan din po ng spiritual food. Ito nga po yung salita ng Diyos. So tingnan po natin yung Psalms 139 verse 6, no? Simulan natin sa verse 6 hanggang 13. So sabi po ng psalmist, just knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain unto it. Whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. Yun, sabi po ng psalmist, no? If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Yeah, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike to thee. So ito po, no, napakatibay po yung pagpapatunay na ang Diyos po natin ay talagang nandun yung kanyang presensya, na kahit itong psalmist, sabi nga po niya, no, na sabi doon, whither shall I go from thy spirit? So, or whither shall I flee from thy presence? No? If I ascend unto heaven, thou art there. So yung patotoo, yung testimony, yung ng psalmist ay talagang nagpapatunay yung presensya ng Diyos. So sa ating mga anak, sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga tinubos, ay nandun po yung Diyos natin na nakatunghay. Kaya hindi po tayo dapat ag-aalala, hindi tayo dapat nangangamba, hindi tayo dapat nai-stress na sa mga panahong ito na baka iniwanan na ako ng Diyos, iniwanan na ako ng mga kamag-anak. Pero tandaan po natin, ang Diyos po ay palaging nakasubaybay sa atin. Yung kanyang presensya ay palaging nandyan po sa kanyang mga anak. So, basahin din po natin yung Proverbs. Yon, dito po sa Proverbs chapter 15, verse 3. Magkatabi lang po yan ng Psalms, no? Chapter 15, verse 3, mga kapatid, no? Yun. Buklat po tayo ng banal na kasulatan para i-bless po tayo ng Diyos. So, sabi po ng Psalms chapter 15, verse 3, the eyes of the Lord, yun, are in every place, beholding the evil and the good. So, yun po yung pagpapatunay. Siyempre, ang sumunod po ng Proverbs ay si King Solomon. At pinatunayan niya sa pamagitan ng kapahayagan ng Diyos sa kanya, na sabi niyon, ang paningin ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Yon, beholding the evil and the good. Yon, sa nalalaman niya yung mga mabuti at masama. Beholding the evil and the good. So, ibig sabihin mga kapatid, no, wala talagang makapagtatago sa atin, walang makakalihim, dahil palagi siyang nandun. Yun, yung kanyang presensya nandun, na nalalaman yung mga ginagawa natin. Lahat ng sabi nga natin, yung kanyang omniscience, yun, nalalaman niya yung detalye ng buhay natin, at yung kapangyarihan ng Diyos ay wala hong katulad. At ngayon po ay yung presensya niya ay nasa lahat ng dako. So, wala tayong dapat ipangamba. Wala tayong dapat ikatakot, dahil nagpapatunay sa lumang tipan pa lang na yung mga lingkod niya
ay hindi niya pinabayaan at palagi niyang sinasamahan at palagi niyang ginagabayan. So, dito rin po sa Job, no? Chapter 5, no? Alam naman natin ang kwento ni Job, no? Nakaranas po siya ng matinding tinatawag na testing, no? Ng kanyang pananampalataya. At nakita po natin yung kanyang paninindigan pagdating po sa Diyos. So tingnan po natin yung chapter 5 verse 19, no? Ano yung kanyang patutuo tungkol sa omnipresence ng Diyos, o yung na ang Diyos ay nasa lahat ng dako, yung kanyang presensya. Sabi doon, He shall deliver thee in 6 troubles, in 7 there shall no evil touch thee. Yun, so tinan po natin yung kanyang patutuo. Napaka tindi yung kanyang patutuo na sa kabila ng nangyari sa kanya, ay talagang ay na-appreciate niya na ang Diyos ay palaging sinasamahan siya, iniingatan siya. At alam natin yung nangyari sa kanya, nawalan po siya ng ari-arian, namatayin po siya ng mga anak. Yon. So, pero kabila nun, yung kanyang tinatawag na pananampalataya sa Diyos, yung kanyang integridad bilang tagasunod ng Diyos ay hindi po nabawasan. Sa halip, tingnan po natin yung kanyang sagot doon sa mga nangyari, no? Sabi doon sa tingnan po natin doon sa Job, no? Kung ano yung sagot. Sa verse 19, simulan natin, no? Para at least maintindihan po natin mabuti kung bakit na-appreciate niya na yung presensya ng Diyos ay nandoon sa kanya at sa kanyang mga lingkod. Tingnan po natin yung verse 19 ng chapter 1. And behold, there came a great wind from the wilderness, and it smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am I escaped alone to tell thee. Then Job arose and sent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground and worshipped, and said, Naked came out of my mother's womb, and naked shall I return, neither the Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not charged God foolishly. So, tinan po natin yung, nakita po natin yung prinsipyo ni Job na sa kabila sa nangyari sa kanya, ay wala man lang siyang complain sa Diyos, kundi sabi niya, hubad akong isinilang, hubad din akong babalik sa Diyos. So, purihin ang Diyos. So, sa mga nangyayari sa ating kapatiran, mga kapatid, nawa, maging gagaya po tayo ni Job, no? Na alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos at yung kanyang presensya ay palaging nasa atin, katulad ng patutuo ng psalmist ni Job. At yun, basahin rin po natin yung First King, no? Na talagang itong First King, no? Ito po ay siyempre, alam natin yung istorya ni Elijah. At tingnan po natin yung First King chapter 18, no? Kung ano yung masasabi doon ni Elijah ng chapter 18 verse 27. Sabi po doon, and it came to pass at noon that Elijah mocked him and said, Cry aloud, for he is God. Either he is talking, or he is pursuing, or he is a journey, or peradventure he sleepeth and must be awake. Yun. So nakita po natin na yung kwento kasi dito, no? Alam natin na mayroong matinding pangyayari na nangyari po kay Elijah. At yung pangyayaring yon nagbunsod sa kanya para talagang yun, manindigan po talaga sa Diyos
Yun, kasi hinahabol nga po siya ng mga sundalo ni Jezebel. Yun. Pero nakita natin na yung pagkilala niya na palagi siyang sinasamahan ng Diyos, na makita natin kapag binasa na natin ang kanyang ang kwentong ito, yung mga pagkain niya sinusupply ng Diyos, mga kapatid, no? Ang God ang Diyos ang nagsusupply ng kanyang mga pangailangan, kasi nga hindi naman po hindi siya nga lumantad, kasi nga inahabol po siya ng mga ng sundalo ni Jezebel, no? So makita natin na ang mga lingkod ng Diyos ay hindi niya pinababayaan, at nandun ay palaging sinasamahan ng Diyos ang kanyang mga anak, ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga tupa. Kaya ito po yung encouragement po sa atin, mga kapatid, na saan tayo ako naroon, na magpatuloy lang po tayo na manalangin, sundin ang kalooban ng Diyos, at ipagkatiwala natin lahat ng ating mga kabalisahan sa Kanya, na wala pong bagay na maliit, malaki sa Diyos. Ang lahat ng bagay sa Diyos ay posible na Kanyang malutas. Yung sa atin posible, no? Tulad ngayon, no? Nasa 2 million plus na ang affected ng COVID-19 na yan. At parami pa rin yung namamatay. So sa atin, wala ho tayong, ang magagawa lang natin sundin yung batas ng ipinapairal, pero totally yung solusyon na pwede natin gawin, wala ho sa atin tayo talagang solusyon. Ang Diyos lang po ang talagang magbibigay ng solusyon dyan, sapagkat siya po yung una, yung kanyang ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang tinatawag na omnipotent God na ating pinag-aralan kahapon. Wala po imposible sa Diyos. Lahat po ng bagay ay kayang gawin ng Diyos sa pangailangan ko, pangailangan mo, pangailangan nating mga anak niya, ay siya po yung nagsusupply. Yun. At yan po, ranas po natin. Magdadalawang buwan na po tayong quarantine, pero purihin ang Diyos dahil hindi pa naman tayo nagugutom, no? Talagang nandun pa rin po yung provision ng Diyos. So, ano po, dito po sa Psalms 23 verse 4. Actually, mga kapatid, yung Psalms 23, magandang basahin po natin yung buo para makita po natin na kapag itong talatang ito, yung pinanghawakan natin, itong buong chapter na ito, napakaganda po talaga, mga kapatid. At kung mababasa nga po ito nyo ng buo, maganda, i-memorize po nyo, no? Habang ikaw ay nagmumuni-muni, tumatanaw sa malayo, at ang dami mong iniisip, maganda, ito na lang i-meditate mo. Napakaganda pong chapter po ito. So, basahin nga po natin yung buong chapter na ito, mga kapatid. Sa mga nasa bahay, ito po, siguro, sabayan po nyo ako sa pagbabasa. Sabi po doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yun. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still of waters. He restoreth my soul. Yun. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. So tanda po natin, sabi ng psalmist, no? For Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Verse 5, Thou preparest a table before me. In the presence of my enemies, Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. So sa last verse, sabi ng psalmist, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So yun po yung sabi po ng psalmist. So tayo po, no, kung makita natin yung pagkasulat nito, mga kapatid,
ay wala kang dapat ipangamba, no? Temporary yung buhay natin dito, talagang nandun tayo sa battle between flesh, between the world around us, Satan against us, and the flesh within us. Yun yung battle natin. Kahit tayo mananampalataya, kahit tayo Kristiyano, may labanan pong nangyayari. Pero pag nasa isip po natin na ang Diyos po ay nasa lahat ng dako, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay lagi tayong sinasamahan, hindi ka mangangamba, no? Nare-relax ang pag-iisip mo, marirelax ang pagkatao mo. Bakit po? Alam mong may Diyos na makapangyarihan na nagsusubaybay sa iyo, nag-iingat sa iyo. Yon, yung tinatawag pong preservation ng Diyos sa buhay po ng kanyang mga tupa, no? So, tinaran po natin yung Psalms, no? Yan, dito lang po, no? Ang dami sa Psalms. Testimony po kasi ito ng tinatawag na God's presence sa kanyang mga anak. So, lahat ng dako ay nandun po yung presensya ng Diyos. Tingnan po natin yung Psalms chapter 41 verse 1 and 3, no? Sabi po ng psalmist, blessed is that considerate blessed is he that considerate the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. Yon, so yun po yung sabi ng psalmist na in time of trouble ay i-deliver. Sino i-deliver? Siyempre, alam natin yung mga chosen people by God. So dalawa po kasi ang close chosen people, yung tinatawag na chosen people by nationality, yun po yung bayang Israel, at chosen people by God in eternity eternity place, no? Yung tinatawag na eternal salvation, yung tinatawag na soteriological election na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sabi doon, blessed is he that consider the Lord will deliver him in time of trouble. So sa atin, no, ang daming naranasan nating mga trouble, talagang marami yung mga nangyari, lumipas, yun, nagkaroon na tayo ng mga lindol, nagkaroon ng mga Yolanda, Milenyo, yun, naalala ko dito sa Belmont, no, Milenyo, napakatindi, isang buwan na walang tubig, isang buwan na walang kuryente, talagang medyo matindi yung dalahin during the time, pero nalampasan din po, no? At hindi naman nagpabaya ang Diyos, mga kapatid. Dahil kapag pinanghawakan mo yung pangako ng Diyos, sure po tayo na talagang nandun po yung kalakasang ibibigay nito sa atin na mapaglabanan yung mga ganitong sitwasyon. So ang sabi po sa verse 2, the Lord will preserve him and keep him alive. Yun. And he shall be blessed upon the earth, and thou will not deliver him unto the will of his enemies. Siyempre, yung enemies, sabi nga natin, tatlo yun, no? The world around us, Satan against us, and the flesh within us. So, ma-overcome natin yan. Basta nandun po tayo sa katapatan sa Diyos. Nandun po tayo sa pagsunod sa kalooban niya. Ano man ang mangyari, ito yung kalooban ng Diyos. Ano man ang mangyari, ito yung dapat kong gawin. Ito yung kailangan kong gawin. Kaya, kailangan sumunod ako. So yun po yung panindigan natin, mga kapatid. Sa verse 3, the Lord will strengthen him upon the bed of languishing, upon the bed of languishing, that will make all his bed in his sickness. Yun. So yun ang testimony, no, testimony ng psalmist na kung titingnan po natin, mga kapatid, ay si David, no, na nung naranasan niya yung matinding troubles, matinding mga dalahin, at lalo na po nung siya ay nagkaroon ng tinatawag na problema. Pero in times of problems, ang Diyos pa rin yung kanyang palaging tinatawagan, at nagkaroon po talaga sila na iyan ng humility.
na talagang in times of problems, troubles, sa lahat ng aspeto ng tinatawag na dalahin, Diyos lang po talaga ang pwede nating lapitan at hinga ng tulong. Pero siyempre, hindi natin sure kung yung paghingi natin ay magagrant. Kasi limit din naman ang kakayanan ng tao. Di tulad ng Diyos na wala siyang limitation pagdating po sa kanyang kapangyarihan. Na yung lahat ng bagay na gusto natin, na pangangailangan, ibibigay niya, no? Kasabi nga, yung mga promises, sabi ng Panginoon, di ba? Matthew 6:33, sabi ng Panginoong Hesus, "Seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you." So yung pangako ng Diyos yun, na kung unahin mo lang yung ang kalooban ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ay lahat ng mga pangailangan natin ay sadyang idaragdag na lamang. Sabi doon, sadyang idaragdag na lamang. So ang gagawin lang po natin, sumunod sa Diyos. Yun, kung ano yung kanyang prinsipyo. At hindi ho sinungaling ang Diyos. Yun, sabi nga ng Titus chapter 1 verse 2, no? Ang tao po, realidad ho yan, na ang tao minsan ay sinungaling. Pero ang Diyos kailanman hindi nagsisinungaling. Ano po yung sabi niya sa Titus chapter 1 verse 2, no? Tingnan natin yung verse na yon, mga kapatid. Sabi po niya, "In hope of eternal life," yun, "which God that cannot lie promised before the world began." So hindi ho nagsisinungaling ang Diyos. Kapag nangako po siya, ay tutup din niya yung kanyang mga pangako. At napag-aralan po nga natin kahapon yung mga pangako niya, no? Balikan lang po natin yung mga pangako niya, no? Yung mga pangako niya to give us rest, yung kapahingahang spiritual. 'Di ba? Sabi niya, "Come unto me, all you weary and heavy laden, and I will give you rest." Yun. "Take my yoke upon you and learn of me." Yun. So, yung kapahingahan nasa Diyos, ibibigay niya 'yon. Hindi ho sa kung saan-saang lugar. Wala akong kapahingahang espiritual sa mundong ito. Ang totoong kapahingahan nasa Diyos. Ano pa? To give us peace. Yun yung mga promises na ating napag-aralan kahapon. Binabalikan lang po natin. To give us comfort. To give us hope. To strengthen us. So ano pa? To give us joy. So yun, lahat yun. To give us spiritual treasures. So hindi natin ito makakamtan, mga kapatid, sa mundong ito, no? Lahat yan. Yung nararamdaman natin minsan, yan po ay emosyon, no? Pag wala na yung, di ba, pag marami kang, pag medyo natuwa ka, yun, tawa-tawa ka eh. Yun, talagang, pero yung kagalakan, ito'y resulta. Kahit marami kang problema, mayroong kagalakan kang nararamdaman. Bakit to? Yung kagalakan, hindi ito yung resulta na nagkaroon ka ng material na bagay. Hindi ito resulta na ikaw ay may girlfriend, may asawa, may magulang. Hindi. May kagalakan ka dahil mayroong kang pag-asang iniintay. Ano po yon? Dito po sa Titus chapter 2 verse 13, no? Ito po yung kaya may kagalakan tayo. Unang-una, siyempre, yung joy, ito po yung resulta ng pagiging born again natin. One of the fruit of the Holy Spirit is joy. So, pero yung kagalakan talaga, kaya ka nagagalak, dahil nga, mayroong pag-asa tayo pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Ang buhay po natin ay temporary lang po, no? Pansamantala lang po. Hindi po tayo eternal dito sa mundo. Wala akong eternal dito. Dito po ay pansamantala lang po tayo na nabubuhay at kung ano yung taon na talagang nakatakda sa atin, yun lang po talaga. Nasa Diyos po kung ilang taon po tayo mabubuhay dito sa mundo. O kung halimbawa 50 ka ngayon, malay mo abutin ka ng 100 years, no? O kung yung mga ikaw ngayon ay 20 years old, abutin ka ng 25 years old. So ilang o kung 30 ka ngayon, 31 ang kontrata mo dito sa mundo, yun. Nasa Diyos po yun, hindi po sa atin. Sabi doon, kumain ka ng gulay para humaba ang buhay. Hindi ho ganon, mga kapatid.
ang pagkain ng gulay, ito ay nagpapalusog ng katawan, pero hindi ito nagpapahaba ng buhay. Kasi ang pagpapahaba ng buhay, sinabi rin po ng Bible yan no? Tingnan po natin yung Bible, kung paano humaba ang buhay. Sinabi ito sa lumang tipan. Tingnan po natin sa Psalms, Proverbs chapter 3. Sabi po ni King Solomon sa chapter 3 verse 1. Kasi yung iba, kumain ka ng mga malulusog na pagkain para humaba ang buhay. So, makakatulong yon para maging malusog ang pangatawan mo. Pero yung paghaba ng buhay, ito yung sinasabi ng Bible. My son, forget not my law. Yun yung unang sabi ni King Solomon. My son, forget not my law, but let thy heart keep my commandments. For length of days and long life, yon. Haba daw ng araw at haba ng buhay, kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Yon, madadagdag daw. Paano madadagdag? Yung verse 1 nandun Sabi doon, my son, forget not my law, but let thy heart keep my commandments, for length of days and long life and peace shall they add to thee. So, tatlo yung madadagdag sa iyo kapag yung salita ng Diyos ay nilagay natin sa ating mga puso. Sa puso ilalagay, hindi sa nguso, hindi sa isip lang, sa puso. Kasi yung iba, ang daming sa ulong verse. Yun, naging matalino na. Naging matalino, naging mayabang na. Yun, wala sa puso. Kasi pag nasa puso talaga kapatid, yun po, with action na po yun. Kaya yun po, yung mga promises, napakarami mga kapatid, no? Na tayo pong mga anak niya, mga Kristiyano, ay manghawak po doon. Pag nanghawak ka doon, baliwala yung mga ating kapaligiran. Kaya yan po ay kasama po sa paglalakbay natin dito sa lupa. Yung mga nangyayaring mga trials, mga problema ay kasama po sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Yon. So, yan po, binabalikan lang po natin yung mga promises para magkaroon po tayo ng encouragement. So, basahin din po natin yung Psalms 46 verse 1 ito, no? Yun, Psalms pa rin po ito. Tinan po natin yung ating mga Bible, mga kapatid, no? Encourage ko po sa inyo, kung kayo po ay nasa bahay ngayon, nasaan man kayo naroon ngayon, maganda, buksan po natin ating mga Biblia para mabliss po tayo. Yung ating spiritual ay magkaroon ng spiritual feeding. Psalms chapter 46 verse 1 and 2, sabi ng ating ng psalmist, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, will not we fear. Yon. Thou with the earth be removed, and thou the mountains be carried into the midst of the sea. Yon. So kahit daw wag ka raw matakot. Kahit yung mundo ay gumalaw, ay yung mga bundok ay maalis, ba't matatakot ka? Ang Diyos po ang may hawak sa atin, no? At sabi nga ni John, ng ating Panginoong Jesucristo mismo, no? Ang ating Panginoon mismo ang nagsabi. Tingnan po natin yung sabi niya sa John chapter 10, no? Ito po, patutuo mismo ng ating Panginoon. Kaya sa mga kapatid natin, sa mga mga anak ng Diyos, tingnan po natin yung sabi po ng ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagsalita dito. So basahin po natin yung simulan natin sa verse 25, no? Chapter 10 verse 25 hanggang 29, no? Medyo para mahaba po yung mga talata. Sabi po doon, Jesus answered them, I told you, and you believe not the works that I do in my Father's name. They bear witness of me. But you believe not, because you are not of my sheep, as I said unto you.
My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. 28, and I give unto them eternal life. So ang nagbigay ng eternal life ang ating Panginoon. Sabi niya, and I give unto them eternal life. Kanino ibinigay yung eternal life? Sa mga tupa niya. At isa po tayo sa mga tupa ng ating Panginoon. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Yon. Wala daw makakaagaw sa kamay ng ating Panginoon. At sabi po niya, my Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Yon. So ilan po yung kamay na humahawak para hindi tayo mapahamak? Ang kamay ng Panginoon, ang kamay ng Ama. At ang gagandahan po nun mga kapatid, tayo po ay silyado na ng banal na espiritu. Ano po ang ibig sabihin ng silyo? Pagmamay-ari na po tayo ng Diyos. Hindi na tayo maaagaw ng kalaban. Yon, siyempre nakinig na ako kanina ng balita. Yung kalaban daw natin ay hindi pa nagagapi at hindi nga nakikita yung kalaban. Hindi pa nalalaman kung anong ipanglalaban natin. Yon. Pero tandaan po natin, kahit pa sino yung kalaban natin, ang Diyos po ay mas higit pa sa kaninong kalaban natin. Yan may sakit, yan man ay kahirapan, yan man ay anuman ho yan, physical, sabi nga dito sa Ephesians, no? Tingnan po natin sa Ephesians chapter 6, no? Yung tinatawag pong pagpapakalakas sa Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 10. Tingnan po natin yung ating mga Biblia, mga kapatid. Kung kayo po'y nasa bahay, ay sundan lang po niyo ako sa mga talata. So, ang binabasa ko po ngayon ay King James Version. At kung mayroon kayong mga Bible sa bahay, sabi doon, finally, my brethren, be strong in the Lord. Yon, magpakalakas daw sa Panginoon in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So, my wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Yon. So, kailangan po natin ito mga kapatid, yung the whole armor of God. Sa lahat ng aspeto ng buhay, kailangan ito'y suot natin. Kailangan yung binabanggit po ng ni Apostol Pablo na whole armor of God, ito po ay taglay po natin. At siyempre, inisa-isa po ni Apostol Pablo kung ano po yung whole armor of God na yon. Ano po yung sinabi niya? Wherefore, take unto you the verse 14 pala, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Sa 15, in your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Yung yung gospel o yung mabuting balita, ito ay nagdadala ng kapayapaan. So dapat talaga lagi natin ginagawa yon. Isa po sa armor of God po yon. Above all things, above all taking the shield of faith, wherein you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun. So yun ang sword of yun po yung tinatawag na whole armor of God na dapat taglayin ng isang anak ng Diyos para yung kalaban ay hindi makapenetrate sa atin, hindi tayo magapi. Kasi kahit sundalo mga kapatid, pag hindi ho talaga kumpleto yung armor, in the Roman Empire, talaga makita natin mayroong helmet, may shield, mayroong tinatawag na kumpleto po sila. Kaya mahirap magapi ang talagang nakasuot ang whole armor of God. So ganun din po sa atin as a children of God, tayo po ay
gawin po natin yung nararapat. So, ano po, dito po sa, yun, sinabi nga po ng psalmist na in time of troubles, in time of yung mga may enemy, nandun po ang Diyos na magpoprotekta sa atin. At nabasa po natin na tayo po hawak ng Panginoon sa kanyang kamay at hawak din po tayo ng Ama sa kanyang kamay. At ang banal na Espiritu ay tayo po ay nasilyuhan na at pagmamay-ari po tayo ng Diyos. So, yun po, nagbibigay po sa atin ng kagalakan yun mga kapatid, no? Na mahirap po ang pamumuhay dito sa mundo sapagkat ang totoong kagalakan at totoong talagang buhay natin ay hindi po talaga dito sa mundo. Doon po sa kaharian ng Diyos na yun po yung nagbibigay sa atin na inspirasyon kung paano tayo ay magpatuloy na maglingkod, paano tayo ay magpatuloy na mamuhay na in spite na maraming mga struggle, maraming mga trials, maraming mga tinatawag mga persecution, pero nandun po yung inspirasyon natin. Ano yung inspirasyon natin? Yung tinatawag na blessed hope na sinasabi ni Apostol Pablo dito po sa Titus chapter 2 verse 13. Ano yung blessed hope na yun mga kapatid? Tingnan po natin yung sabi po ni Apostol Pablo, yung sinabi na blessed hope. Kaya pag sinabing blessed hope, walang blessed hope dito sa mundo. Ang blessed hope po ay pagbabalik ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung sabi po ni Apostol Pablo kay Tito, no? Sabi po sa Titus chapter 2 verse 13, no? Sabi po ni Apostol Pablo, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Yun yung blessed hope natin, yung banal na pag-asa na talagang pag inisip mo, pagdating ng Panginoon, ano ang mangyayari, yun, siyempre, dinetalye na po ng Biblia kung anong mangyayari, yung tinatawag na blessed hope, yung tinatawag na glorious appearing of our God and our Lord Jesus Christ. Dinetalye na po yan ng Biblia. At yun ang dapat nagbibigay sa atin ng inspirasyon na in spite kahit tayo po ay nakakaranas ng ganitong mga sitwasyon, maging relax lang tayo, no? Kaya physically, emotionally, medyo may pangamba tayo, pero spiritually, dapat mas malakas yung ating pananampalataya. Na ito yung pangako ng Diyos, ito yung mga promises ng Diyos sa kanyang mga anak na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. So, napag-alaman natin doon na yung pagiging omnipotent ng Diyos ay isa sa kanyang mga pinangako na hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. At yun, sinabi yun, no? Ng banal na kasulatan. So, basahin din po natin yung Deuteronomy chapter 4 verse 31, no? Para makita natin na yung Diyos natin na kinikilala na talagang totoong Diyos na may likha ng langit at lupa ay talagang nakasubaybay sa atin at yung presensya niya ay palaging nasa mga anak niya, nasa mga lingkod niya at hindi siya nagpapabaya. Deuteronomy chapter 4 verse 31, basahin po natin, sabi po dito sa 31, for the Lord thy God is a merciful God. Yun ang po sabi ng talata. Sabi doon, merciful God, He will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers, which He sware unto them. Yon. So ito yung sabi ng ating sumulat nito, no? Ng writer na hindi nagpapabaya, hindi siya nang iiwan. Yon. So makita po natin na talagang yung presensya ng Diyos ay nandun po na laging nakasubaybay, lagi siyang presence in time of troubles. Hindi siya nagpapabaya. Kaya in-encourage natin yung mga kapatid natin saan man tayo naroon, mga nandito sa Pilipinas, na sa abroad, lalo na po sa mga kapatid natin sa Saudi, sa Amerika, sa Malaysia, yan, marami natin mga kapatiran dyan, no? Na ngayon ay naka-lockdown din po. Naka-lockdown ang Malaysia, Saudi, lalo na po ang US, naka-lockdown. Libaba yata ang mga bansa, yon, Canada,
iba-iba ho, Japan medyo naka-recover na sila. Di tulad natin na talagang medyo naghihintay pa tayo kung anong desisyon ng ating presidente. Pero nawa, kung ano yung mangyari, yun, palagi nating tandaan na niloob ng Diyos ang mga bagay na ito para tayo po ay makapag-isip din na ano ba ang aking nagagawa sa aking ministeryo sa Diyos. Ako ba ay nagiging tapat sa Kanya o parang nagiging relax ang buhay ko sa paglilingkod? O nauuna ko yung aking makamundong pangangailangan kaysa mga spiritual na pangangailangan? So ito yung panahon na magnilay-nilay po tayo mga kapatid. It's time na tayo po ay mag-meditate ng Word of God at ialangin natin, dumalangin tayo sa Diyos na nawa, siya po yung magbigay po sa atin ng pangangailangan natin at siya po yung magbigay ng kalutasan sa problemang kinakaharap po ng bansa, ng buong mundo. Yon, so isa po sa Deuteronomy, dito po rin po sa Deuteronomy chapter 31, verse 6. Yon, tuloy-tuloy po lang po tayo sa ating araw-araw na pag-aaral. So ang sarap po kasi, no? Araw-araw tayo nag-aaral. So kahit nasa bahay man tayo, pag talaga interesado kang matuto, ayun, araw-araw ka lang makinig dito, manood, every 5 o'clock araw-araw, no? Hindi naman ikaw magsasalita, ako po magsasalita, ikaw makikinig lang, manunood lang. So mahirap ba 'yon mga kapatid, no? Mahirap nga yung ginagawa ko, pero 'yon, ganun ho talaga, no? Ang ministeryo, kahit mahirap, kahit anong struggle, basta ministeryo sa Panginoon, wala ho namang mahirap Mas mahirap kung hindi mo ginagawa yung ministeryo mo sa Diyos. So, ano po yung sabi sa 31 verse 6? Tingnan po natin yung sabi po doon, no? Be strong. 'Yon ang sabi ng Diyos, no? Be strong of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He is that He it is that go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Yun sabi ng ating Panginoon, no? So, bilang lingkod din ng Diyos, no? Tayo lahat kasi pagka anak tayo ng Diyos, lingkod tayo ng Diyos. Servant tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tagasunod tayo, alipin tayo ng Diyos, at kung ano yung gusto ng Diyos, yun po yung gagawin natin. At sabi po nga niya, ay be strong, magpakalakas ka. In a good courage. Doon. Fear not, huwag kang matakot. Yun. Ano yung kinatatakutan natin? Yun. Isa, takot ka sa tao. Takot kasi wala dapat kayo natatakutan. Yun. Siyempre, mag-iingat ka. Hindi ako takot sa sakit. Kaya ikaw ay labas ng labas. Yan. Inom ka ng malamig. Inom ka ng bawal. Ay alam mo namang ang katawan natin ay sabi ng Bible. Siyempre, yung sinasabi ng Bible na we are the temple of God. So dapat yung mga dapat i-prevent din natin bilang tayo po ay tagasunod ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ang unang masunurin. So yung mga hindi Kristiyano, talagang natural, talagang di susunod yan kasi wala ho naman silang na fruit of the Holy Spirit. Ay tayong mga Kristiyano, mananampalataya, dapat tayo ang unang sumusunod. Yon, ito man ay batas ng tao, kung ito naman ay hindi makakahadlang sa ating spiritual na buhay, edi sundin natin. Sinabi ng gobyerno na huwag lalabas, mapanganib, nakamamatay, edi huwag ka talagang lalabas. Binigyan lang nga lang ng isang tao, yun, binigyan lang isang na makapalabas sa bahay, isa lang membro ng tahanan. Yung iba kahit isa lang ang yun, ang daming katuwiran, mga katuwiran pa. Kasi ganito. Yun, so, ang tao kasi hindi nauubusan ng katuwiran. Lahat yata ng katuwiran, ibibigay ng tao. At yan, namana ng tao kay Adat Eva, lahat ng pangkatuwiran. Kasi yung asawang ibinigay mo sa akin, tinukso ako.
Pagdating naman kay iba, bakit ganun ginawa mo? Kasi itong ahas na ito, tinukso ako. So lahat may katuwiran. So tayo bilang Kristiyano, mananampalataya, prinsipyo ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan, sundin po natin ito ng buong puso. Yon, sabi nga, love God above all with all your heart. Na puso talaga ang medyo may issue sa buhay. Kapag yung puso mo may problema, nako, hindi nyo maganda yung pagsunod. Kaya nga, kahit si King David, sabi niya sa Psalms 119 verse 11, sabi po niya, thy word is hid in my heart that I will not sin against thee. Ang iyong salita ay nilalagay ko sa aking puso para hindi ako magkasala laban sa iyo. So yung puso natin, kahit si King Solomon, sabi doon, tingnan natin yung Proverbs chapter 4, verse 23, no? Yung puso talagang medyo may issue po. At yan, pag-aaralan minsan natin yung isang topic about heart. Yon, about yung puso. Sabi po sa 23, ano po yung sabi doon? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So lahat ng issue ng buhay ay dito nagsisimula sa puso. Kahit yung paggawa nga ng masama, nanggagaling sa puso. Tingnan po natin yung Marcos, yon, kapitulo chapter 7 ng ating Biblia. Yung parang hapyaw lang natin, pero bibigyan natin ng magandang topic po dyan para magkaroon tayo ng magandang kaliwanagan tungkol sa puso. Ano yung sabi niya sa Marcos chapter 7, simulan natin sa verse 20. Sabi doon, that which cometh out of the man that defileth the man. For from within out of the heart of men, yon, within out of the heart of men proceedeth evil thoughts, yon, adulteries, fornication, murders, thefts, covetous, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. Yon. So yung puso talaga ay mayroong issue, sabi ni King Solomon. Kaya maganda yung salita ng Diyos, palagi natin minimeditate. Yun, sabi ni Haring David, ang salita ng Diyos nilalagay ko sa aking puso para hindi ako magkasala laban sa iyo. Yun, hindi yung kung ano-anong nilalagay mo dyan, kung anong pinapanood mo, yun, puro hindi maganda. So ito po yung binasa natin mga kapatid, ito ay mga talata sa Lumang Tipan. So basahin na pa natin sa New Testament na ang Diyos ay palaging nandun yung presensya niya. Unang-una yung tinatawag na nung ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin yung Matthew chapter 18. At siyempre ang kausap niya dito mga kapatid, yung mga disciples, no? Yung unang mga naturuan niya ng mga alagad na talagang tinuruan niya na mahabang panahon, 3 taon kalahati, no? Sa talagang kasama niya yon sa kanyang mga paglakad, at habang sila'y magkakasama, talagang tinuturuan niya. At sabi nga niya dito sa Matthew chapter 18, siyempre yung context po nito, makita natin yung discipline na ini-implement mismo sa church, no? Kung paano yung process. Tapos sa 20, ano po yung sabi ng ating Panginoon? For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Yon. So yun po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo, na nasaan man daw ang 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan niya, ako ay nasa kalagitnaan ng mga yaon. Yun. Talagang ito po yung napakasarap isipin, na hindi ang pagsamba ay hindi paramihan. Maganda pag marami, no? Pero kung halimbawa sa bahay lang kayo, kayong pamilya,
pwede naman kayong sumamba sa Diyos na kayong pamilya lang. Ang pagsamba kasi ay dalawang klase. Tinatawag na corporate worship o individual worship. Yon, mayroong individual worship. 2 or 3 corporate worship na nga yun eh. 'Di ba? Kung ikaw individual worship na pwede ka mag-worship sa Lord, no? Kasi ang worship naman, pag identify mo, yung pagbibigay ng reverence sa Diyos, pagbibigay mo ng luwalhati sa Diyos, pagbibigay mo ng honor sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng worship. Yung iba sa worship, kung ano-anong ginagawa, nag-worship na raw sila. Tandaan po natin, ang sabi po ng Bible ng Panginoon Jesucristo, God is a spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and in truth. So, dapat sambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Ano ibig sabihin ng espiritu? Siyempre, ang Diyos po ay hindi pwede natin gawa ng anyo. Kasi espiritu nga po siya. Pag sinabi espiritu, walang laman at walang buto. Yun ang espiritu. Pag sinabi namang katotohanan, sasambahin natin ang Diyos ayon lang doon sa prinsipyo ng banal na kasulatan. Pag sinabi ng Diyos na gawin ito, gawin natin. Pag walang sinabi ang Biblia, wala tayong gagawin na pag ganitong sistema ng pagsamba kasi mababayulit natin. Kaya sinabi ng ating Panginoon dito sa Matthew 28:20, tinan po natin yung huling habilin niya sa mga apostol nung siya po ay paakyat na po ito sa langit, nabuhay na po nung muli siyang nabuhay at nagpakita po sa mga apostol. Ito po yung huling habilin niya dito po sa verse 20, no? Ano po yung sabi po sa verse 20? Teaching them, yon, to observe all things whatsoever I have commanded you in law, I am with you always, even unto the ends of the world. Yun po yung sabi ng ating Panginoon na ang sabi po niya, turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos sa inyo at ako'y makakasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Literally, wala naman talaga dito sa mundo ang ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa mga disciple, ako'y makakasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. So, yung kanyang presensya ay palaging sumasama po sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disciple, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tupa. So, napakaganda pong patutuo po ito, mga kapatid. Dito rin po sa 1 Corinthians, alam po natin yung mga sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia, no? Pag sinabing iglesia, ito po yung kalipunan ng mga mananampalataya, mga tinawag ng Diyos. Ito yung mga nabautismuhan na dagdag sa local church. Yun po kaya tinawag na iglesia, no? Hindi po ito building, hindi po ito material na bagay. Ito po ay mga kalipunan ng mga tao, no? Tao po ito, mga taong mga na born again through the power of the Holy Spirit, mga nabagbautismo na dagdag sa iglesia, kalipunan ng mga mananampalataya. So ano po yung sabi dito po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, no? Yon, malapit na po tayo magtapos, mga kapatid. So tiyaga lang po tayo. 1 Corinthians chapter 1 verse 2, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, to be saints with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Yon, so makita natin na yung patutuo ni Apostol Pablo na yung presensya ng Panginoon ay nandun sa mga, lalo na po sa iglesia o sa kalipunan ng mga mananampalataya. Dito rin po sa Ephesians, ito po yung tinatawag na epistles, no? Ito yung mga mga iglesia na sinulatan ni Apostol Pablo. At siyempre, kung bakit sinulatan ni Apostol Pablo yung mga local churches na ito, o upang i-encourage sila, no? Ito kasi mga mananampalataya, mga born again na po ito, mga miyembro na po ito ng local church, mga mananampalataya na po ito na sinulatan ni Apostol Pablo upang i-encourage na magpatuloy, na maglingkod, patuloy na maging masigla ang paglilingkod sa Diyos, na in spite maraming mga dalahin, maraming mga
mga kinakaharap na problema ay dapat patuloy lang na maglingkod sa Diyos. So ito po, sabi po ni Apostol Pablo, sabi doon, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. So tandaan po natin, no, yung katawan, yung church, ito po yung body ng ating Panginoon. The church is the body of Christ. The church is the husband of the wife of Jesus Christ. Jesus Christ is the husband. The church is the wife of Jesus Christ. So, yung katawan na yun yung church ay hindi pwedeng ihiwalay sa ating Panginoon. Kaya yung presensya ng ating Panginoon palaging kasama ng iglesia, ng church. Kasi hindi lang pwedeng paghiwalay yung church saka yung ang ating Panginoon. Kasi yung siyang tumubo, siyang savior nung church na yon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ako'y makakasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. So yun yung promise ng ating Panginoon. So dito rin po mga kapatid, Hebrew, no? So dalawang verse na lang tayo bago tayo magtapos. Hebrew chapter 13 verse 5. So ito rin po sulat po ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, encourage po niya sa mga mananampalataya na Hebrew. Ang sabi po niya, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have, for He had said, I will never leave thee nor forsake thee. Yon. So sabi ng ating kapatid na Pablo, hindi ka sinabi niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Yun, sinong sinasabihan? Siyempre, yung mga mananampalataya, mga Kristiyano. At siyempre, kung tayo Kristiyano, tayo yung mananampalataya, nakakasiguro po tayo 100% na hindi tayo iiwanan ng Diyos. Nasaan man tayo, dako tayo ng mundong ito, no? Kasi ang Diyos po naman, hindi siya naglilimit doon sa kanyang kaharian, sa kanyang kaharian sa langit. Kaya makita natin yung presensya niya nasa lahat ng dako, no? Na pag-aralan natin sa Lumang Tipan. At ano pa, last verse, 2 Corinthians 2:14, no? Para sa ating pagtatapos. So sa ating pagtatapos mga kapatid, basahin natin ang 2 Corinthians chapter 2 verse 14, no? Sabi po ni Apostol Pablo, now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. Yun yung sabi ni Apostol Pablo mga kapatid, na talagang itong patuto ito ng apostol nagpapatibay na siya witness. Yun, talagang literally nakausap niya ang ating Panginoon. Hindi siya kasama sa 12 apostol, pero witness po siya kung paano po siya binago ng Diyos. Yun, hindi dahil sa kanyang galing, hindi dahil sa kanyang katalinuhan, dahil sa biyaya ng Diyos, no? Kasi alam mo natin yung trabaho ni Apostol Pablo, he is a great persecutor. And kung mababasa natin in the book of Acts chapter 8, siya po yung may utos para paghuhulihin yung mga Kristiyano, no? Basahin nga po natin in the book of Acts chapter 8, no? Kung anong nangyari po doon. Sabi po doon, in Saul, yon, Saul, ang pangalan po dati ni Paul is Saul. In Saul was consenting unto his death. And at that time, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. So makita natin mga kapatid na talagang yung mga pag-uusig na ginawa nitong sa Apostol Pablo, kung titingnan mo, ay karapat-dapat ba siyang maging apostol? Pero ang Diyos po, dahil sa kanyang sovereign power, yung kanyang pagiging soberano bilang independent na wala siyang kinukonsulta sa kanyang desisyon, ay siya po yung nagpasya at siya ang pumili kay Apostol Pablo na maging apostol.
At ang sabi nga po niya na dito sa huling binasa natin na talaga yung patutuo, testimony na ang Diyos po ay talagang nandun po at sumusubaybay sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod. So, in my conclusion, my dear brethren, nawa po sa ating pinag-aralan ngayon ay ma-realize natin na palaging nasa kasubaybay sa atin ang Diyos. Yung tatlong attributes na ating pinag-aralan, God's omniscience, all-knowing po ang Diyos. Alam niya lahat ng detalye ng buhay natin. Yung umupo ka, mahiga ka, matulog ka, kumain ka, ano man ginagawa mo, alam ng Diyos yun, detalye ng buhay natin. Yun, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang omnipotent God, yung mga imposibleng bagay sa atin, sa Diyos posible. Yung hindi natin magagawa ng Diyos. Yung hindi magagawa ng tao, kayang gawin ng Diyos. Yung hindi magamot ng tao, nagagamot ng Diyos. Mayroon sa Bible, Isaiah, no? May cancer, may mamamatay na po yun. Pero sabi ng Diyos na dinagdagan pa nga ng Diyos 15 years. Yun, dagdag pa. Pero namatay din, siyempre, yung appointed talagang ang tao, nakadestin na mamatay. So, yun po yung consequence ng pagkakasala ni Adan eh. So, at least sa dagdagan, 15 years, matagal-tagal din po yung 15 years. So, ang Diyos po kasi ang nagdadagdag, ang Diyos po ang pwedeng magbawas. Tayo, wala tayong karapatan, wala tayong authority na magdagdag, magbawas sa buhay natin. Kung ano yung ibinigay ng Diyos, yun lang po yun. So, yun po sa hapong ito, mga kapatid, bukas uli, no? At nawa, lahat po tayo ay magpatuloy na mag-aral at para tayo ay marami mapapag-aralan at matutunan sa salita ng Diyos. At alam nyo, kapag patuloy kang nag-aaral ng salita ng Diyos, ang spiritual mo ang lalakas. Yun. Spiritual ang lalakas sa atin na kahit anong dumating na problema, makakayanan natin. Siyempre sa tulong ng Diyos po yun. So sa ating pagtatapos mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, at salamat o Diyos sa mga kapatiran, mga anak mo na nakinig ngayon. Saan man dako sila naroon ngayon, ingatan mo sila. Nawa po ang iyong gabay, ang iyong proteksyon, ang ibigay mo po sa bawat isa po sa amin. Ang aming mga pangailangang material, alam namin o Diyos na ang sabi nyo ay ito po'y nalalaman nyo at hindi nalilingid sa inyo ang aming mga dalahin o God. Nawa po Diyos, pangunahan mo po ang bawat anak mo, gabayan mo kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Nawa i-guide mo kami na gawin po namin ang tama. Ito Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, God bless sa inyo mga kapatid. At bukas ulit, 5 p.m. no? Nawa po ay mayroon tayong yung commitment, 5 p.m. no? Na makikinig lang naman kayo, manunood, 1 hour, afternoon, no? Kayo nang bahala kung ano yung ginagawa nyo. Pero dapat yung ginagawa natin is according to the word of the Lord. Hindi tayo lalabag sa kanyang alituntunin. Kasi sabi nga natin, nakikita ng Diyos ang ginagawa natin, nandun yung presensya sa atin at makapangyarihan ang Diyos. Kuya nawa, maglingkod sa Kanya. So God bless po sa inyo kapatid at magandang hapon po.